Nilabas ng asawa ko itong lumang baby fence kasi pipicturan ko sana para maibenta ko sa Facebook Marketplace. Nagde-declutter kasi kami ng mga nakatambak na gamit na hindi naman namin ginagamit na. Pero naisip ko ito palang fence na ito ay pwede ring i-repurpose dito sa garden. Maganda at matibay kasi yung materials niya kasi gawa siya sa bakal. At nag-isip kami kung paano namin maire-repurpose itong aming lumang baby fence. Naisip ng asawa ko na gawin na lang itong garden arc dito at lagyan na lang ng planter sa ilalim nito para tumaas konti tapos tataniman ito ng mga climbing plants. Pero habang naglilibot ako sa aking garden ay nakita ko itong mga sitaw na gumagapang na sa lupa. Kaya naisip ko na gamitin na lang yung lumang fence na trellis nitong mga sitaw kasi mas kailangan nila. Dahil malapit nang mamunga itong mga sitaw na ito. Kaya kailangan na namin silang lagyan ng trellis para mas mabilis silang lumago at saka mamunga. At sobrang gaganda na nitong aking mga marigold. Ito ay mga self-seeded, hindi ko na tinanim tong mga ito. Galing ito sa mga nahulog ng mga dried flowers. Napakagandang companion plants ang marigold sa vegetable garden dahil nagde-deter ito ng pest dahil sa kanyang amoy at saka nag-a-attract ito ng mga beneficial insects kagaya ng mga bees at butterflies. Itong vegetable garden ko ay hindi lang puro gulay, tinataniman ko rin siya ng mga ornamental plants kagaya nitong mga mayana. Very colorful yung kanilang mga dahon kaya nakakadagdag ng ganda sa garden. At kapag hinayaan na mamulaklak itong mga mayana ay nakaka-attract din ito ng mga pollinators. Itong mga sitaw na nilalagyan namin ng trellis ay yung mga mahahabang sitaw. Itong mga nauna ko kasing mga tinanim na ay yung sitaw turo or yung maiksing sitaw. At para pala sa mga viewers ko na hindi nakakaalam, kami po ay nakabase sa Queensland, Australia. Pero pakiramdam ko ay nasa Pilipinas lang kami dahil itong aming backyard ay mukha na siyang Pilipinas. Lalo na kapag ganitong summer kasi dito namin na itatanim yung mga tropical na vegetables kagaya na lamang ng sitaw, singkamas, sigarilyas, okra, white corn, gabi at marami pang iba. Kaming mga nasa abroad ay madalas talaga mag-crave ng mga pagkaing Pinoy, yung mga gulay at prutas natin dyan sa Pilipinas. Kaya karamihan talaga ng itinatanim ko dito ay yung mga tropical fruits and vegetables dahil yun kasi ang mahal dito at hindi masyadong available sa market.